bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon at aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Officials allegedly involved in the irregularities committed in spending the confidential funds of Vice President Sara Duterte's office and the Department of Education under her watch may face plunder charges among other complaints. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nasisiraan na ba ng ulo itong si Vic Rodriguez? Dahil pati yung kakampi niya ay pwedeng mapahamak sa itinutulak niyang advokasya. Ano po ba ang ibig kong sabihin mga kabunyog? Dahil dito po sa kanyang interview, nilahad nitong si Vic Rodriguez ang kanyang mga plataporma at ang isa doon ay itong pagpatao ng bitay sa lahat ng mga korap at mandarambong sa ating bansa. Well, hindi ba naisip nitong si Vic Rodriguez na qualify dito ang mga Duterte? Lalo na itong si Sara. Hindi ba siya nanonood ng balita? Or talagang denial lang ang mga ito sa mga ginawa ni Sara sa pagnanakaw niya ng pera sa kaban ng ating bayan? Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin sila na walang ginawang pagnanakaw ang mga Duterte? Grabe na iyan. Baka ang akala ni Vic Rodriguez ay tanging mga kongresista at mga Marcos lang ang pinapatamaan niya ng plataporma na ito. Hay naku Vic, baka nga mauna pang masampulan si Sara ang tinutulak mong plataporma dahil sa hindi mapaliwanag na paggastos ng pera galing sa confidential funds nito. Anyway, para po sa mga sinabi pa nitong si Vic Rodriguez, panoorin po natin ito. Isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Attorney Vic? At yung dun sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng Confidential and Intelligence Funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Atty., naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential funds? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds. Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin. Doon papasok yung accountability ng aming advokasya. Apart from transparency, dapat klaro yan, yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nagkukurap o nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Kasi CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption, napakalaking pondo na pupunta dito. Anong pwede nating gawin para patalasin ang batas para masawata o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno? Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta doon sa sinasabi nating pambayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon at aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata,
palala ng palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Attorney Vic, bakit 5 milyon? Bakit? Why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder o pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin, lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang kondisyon na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi mapaplunder ka. Death penalty para sa plunder, sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon. At all levels, nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way, no. Dama ng ordinaryong Pilipino yung lantarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala namang nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Yan mga kabunyog, malinaw po ang ating narinig. Gagawa daw siya ng batas kung makapasok siya sa Senado na patawan ng kamatayan ang lahat na kinasuhan ng plunder at mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Hay naku Vic, ano kaya ang masasabi ni Digong at Sara sa pinapanukala mo? Siguro, sa loob-loob nila. Gusto mo atang ipahamak ang mga kaibigan mo, ang mga Duterte. Ito Vic, panoorin mo ito. Tama na ang magbulag-bulagan. Panoorin mo ito at matatanto mo na masasama sina Sara sa plataforma mo. Which is, hindi naman namin hanggad na mamatay silang lahat dahil pro-life kami. Hindi kami tulad ng mga Duterte na mamamatay tao. Dahil ang gusto lang namin ay pagdusahan nilang lahat sa kulungan ang kanilang mga ginawang kalokohan sa taong bayan. Pero parang dito sa iyong plataforma, sinintensyahan mo na sina Sara. Dahil hindi naman namin hinahangad na makapasok ka sa Senado, what if lang makagawa ka ng batas na ganito? Sigurado, kasama ang mga Duterte sa masasampulan ng iyong ipapatupad na batas. Di ka talaga nag-iisip, anyway bahala ka sa buhay mo. Ito, panoorin mo na lang ito. Officials allegedly involved in the irregularities committed in spending the confidential funds of Vice President Sara Duterte's office and the Department of Education under her watch may face plunder charges among other complaints. During the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing on Monday, December 9, Antipolo City Representative Romeo Acop says the misuse of public funds constitute graft and corruption. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. At the panel's November 25 hearing, two Office of the Vice President officials admitted to releasing millions worth of confidential funds to Security Officer Colonel Dennis Nolasco and the head of Duterte Security Group, Colonel Raymond Lachica. Office of the Vice President Special Dispersing Officer Gina Acosta revealed that she left all the confidential funds to Lachica, who was tasked to manage them. Similarly, former DepEd SDO Edward Fajardo said he released the funds to Nolasco, who was assigned by Duterte to disperse them. Acosta encashed 125 million pesos per quarter between late 2022 and 2023, while Fajardo encashed 37.5 million pesos per quarter in 2023. During Monday's hearing, Ako points out that the manner of dispersing the funds directly violated Commission on Audit Department of Budget and Management Joint Circular No. 2015-01, which mandates stringent documentation and clear accountability for confidential and intelligence funds. Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro likewise mentions plunder, but raises other offenses such as perjury and bribery. All resource persons in inquiry in aid of legislation, and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again,
The best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. The House panel on Good Government and Public Accountability is probing the alleged misuse of funds of the two offices under Duterte's helm. Duterte is currently facing 2 impeachment complaints filed by civil society organizations in the group Bayan. Yan Vic, narinig mo naman ang balita. Pwedeng masampahan ng kasong plunder ang kaibigan mong si Sara Duterte dahil sa hindi tamang paggamit ng confidential funds, halimbawa, yung peking pirma. At peking tao na nag-claim na si Mary Grace Piatos, di ba isang matibay na ebidensya na iyon para sabihin na may mali sa paggastos niya ng pera ng bayan? Dahil bakit ka ba maglalagay ng peking pirma? May tinatago ka ba? Kung hindi naman totoong tao si Mary Grace Piatos, sino ang kumuha at nag-claim ng pera? Ikaw ba? Kung ikaw ang nag-claim, saan mo dinala ang pera? Di ba pagnanakaw yan? Dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin mapaliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang pera. Puro ka pagsisinungaling at pag-imbento ng pangalan. Para lang makalusot sa mga kagaguhan na iyong pinaggagawa. Kaya yan Vic, kumbinsido ka na. Damay ang kaibigan mong si Sara. Anyway, bahala ka, panukala mo yan. Nasa sa iyo yan. Nakakatawa lang na isipin na kakampi mo ipapahamak mo. Hay naku. Yan kasi, ang hilig ninyong magpatay mali siya sa mga ginawa ni Sara. Tanggapin na ninyo ang katotohanan. Magnanakaw ang mga Duterte. Period. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.